Sabi ni God, di ba gusto mo mag full-time ma'am? Bigay ko sa iyo. Kaya lang medyo in hardest way talaga siya ibinigay sa akin. Na-notice ko lang dun sa youngest son ko, hindi siya masyadong masalita. Hindi siya nagsasalita or hindi siya masyadong nakikipag-interact. He was diagnosed with ASD. Kaya parang binagsakan na ako ng langit na, paano ba to? And then, nung sinabi nga ng doktor na kailangan talaga ng full attention sa kanya, and then at the same time, yung early intervention through therapy, malaki yung magiging improvement niya doon. Kaya gustuhin ko man talaga na mag-resign and ibigay sa kanya yung full attention, therapy kami. Saan ako kukuha? Hello everyone. Hello Amaze Nation. My name is Mary Ann Ayay, 39 years old. I am happily married and a proud mother of 2 boys. Before becoming an ASVA virtual assistant, I worked for 16 years in manufacturing industry in metal sector as quality control officer. Quality control officer and manufacturing. Yes. 16 years. Yes, 16 years. Hindi ba malaki na sweldo mo noon at mataas na position mo? Parang yon, okay naman po. Yung career ko naman po doon sa trabaho ko before becoming an Amazon VA is okay na naman. Okay po ko doon talaga. Kaya ako tumagal ng 16 years doon is okay yung sahod naman, okay naman yung mga benefits, and then at the same time, may position na din po ako sa company. Uy, nice. And then malapit lang naman siya sa bahay nyo. Up to 9 to 5 job din siya or iba yung schedule? 7:30 to 4:30. Most of the time po, kailangan talaga mag-render ng OT. Parang 7:30 to 7:30. Pero mostly nauwi ako mga 7:30 to 6 or 7:30 to 6:30. Okay, so iba-iba rin pala ang mga oras, no? And with that time and schedule, may time ka sa family mo and 2 kids mo? Ayun lang, gabi na nauwi. Kasi traffic po talaga dito sa amin. Sa 15 minutes lang talaga yung bahay doon sa work ko. Pero minsan yung traffic, inaabot ka ng 1 oras sa daan. Ganun po dito sa Cavite. 1 hour, naubos na yung oras mo na nagko-commute ka, ang tagal. Tapos, syempre, pag uwi mo sa bahay, pagod ka na. Sisilbi ka pa sa pamilya mo. Tapos bad trip ka na, pagod ka, stress ka sa trabaho. Minsan, nauuwi mo pa yung stress mo sa bahay. Yung nababad mood ka, tapos napapasa mo sa pamilya mo. But, sino yung nag-aalaga doon sa 2 kids mo? Is it your husband or may yaya? Yung nanay ko po, andito. Kasi malayo naman yung age gap ng 2 anak ko. Yung eldest ko po is 13, and then yung youngest po is 4 years old. Kaya yung alagain na lang talaga is yung 4 years old. Very, naman yung mother natin, no? Very helpful. Kahit na nasa ganong age, kung kaya pang tumulong, tutulong pa rin talaga sila. Yes. So, we are very blessed to have mothers like that. It seems that okay naman yung trabaho mo sa manufacturing company, 16 years. Bakit biglang nagbagong ihip ng hangin at gusto mong umiba ng career? Are you looking for a career development ba? For career po kasi doon sa manufacturing industry, para sa akin, na-reach ko na din naman yung full career ko doon. Kumbaga, lahat naman ng knowledge halos nakuha ko. Kasi parang yung buong department ng QA/QC, naikot ko siya eh. Kahit yung mga audit, tas yung mga leadership, mga seminars, as in na-explore ko naman talaga siya. Andun pa rin yung yung will ko talaga na maging full-time mom. Ewan ko kung ako lang, kasi as parents kasi talaga, gusto ko talaga maibigay sa anak yung attention and yung time. Kahit minsan mga lang siya, United Nations, Linggo ng Wika, or minsan mga Halloween costume party, uma-absent ako. Gusto ko ma-feel ng anak ko na along the way, andito ako to support him. Minsan mababaw siya sa mga bosses ko siguro na Halloween party. Alam mo yun, a-absent ka for school activity na mga ganon.
May mga boss na okay lang kasi may allotted naman kaming leaves. Kaya lang kung mapapansin nila yung mga leave ko, more on ano talaga, school activities ng anak ko. Pag sinabi ng anak ko na may school activity, talagang uma-absent ako to support him. Gustong-gusto ko talaga mag-resign na maibigay sa kanila yung time ko. Kaya lang, yun nga, sad reality dito sa Pilipinas, yung lifestyle na gusto mong ibigay sa anak mo, hindi siya kaya ng isa lang na yung nagtatrabaho. Kaya umabot ako ng 16 years sa company na nagtatrabaho kasi okay naman dahil may position nga ako. May mga time minsan na nakaka half day ako or minsan is hindi ako nakakapag-OT. Yun lang yung kagandahan pag may position ka minsan sa company. Pwede kang umuwi. Gusto mo kung anong oras, yun. Sabi ni God, di ba gusto mo mag full-time, ma'am? Bigay ko sa iyo. Kaya lang medyo in hardest way talaga siya ibinigay sa akin. Nung ibinigay na yung youngest ko sa akin, kasi nung time na yon sila yung mga pandemic baby na hindi talaga nakakalabas. Yung mga milestones, hindi mo masyadong makikita kasi hindi sila interactive dun sa ibang mga bata. Na-notice ko lang dun sa youngest son ko, hindi siya nagsasalita or hindi siya masyadong nakikipag-interact. Ako kasi yung tipo ng tao na kailangan ko malaman bakit. Kaya yung ibang parents parang natatakot na ipadiagnose yung anak. Ako kasi mas gusto ko yung early intervention. Malaman ko kung ano agad yung problema. Then nung pinadiagnose nga namin siya, he was diagnosed with ASD. Kaya parang binagsakan na ako ng langit na, paano ba to? 'Di ba? As in, ang dami mong katanungan kasi yung awareness ng autism naman dito talaga sa Pilipinas, hindi pa ganun kalawak. And then, nung sinabi nga ng doktor na kailangan talaga ng full attention sa kanya, and then at the same time, yung early intervention through therapy, malaki yung magiging improvement niya doon. Kaya gustuhin ko man talaga na mag-resign and ibigay sa kanya yung full attention. Therapy kami. Saan ako kukuha, 'di ba? Yun ngang wala ka pang ganong trials, nadadalawang isip ka na mag full-time mom. Lalo pa ngayon na meron kang pagkakagastusan. As in, medyo pricey kasi talaga yung therapy. As parents kasi, talagang feeling ko meron kang certain rule or talagang meron akong feeling sa sarili ko na hindi siya ibinigay sa akin ng wala lang. May purpose kung bakit ibinigay sa akin yan. Kasi sabi nga nila, to have a special child, there's something special on you. Kaya palagi ko tinatanong, Lord, ano bang special sa akin? Ano bang meron sa akin? Na sa akin mo ibinigay. Then, feeling ko meron akong rule na kailangan kong magampanan sa kanya na pag hinayaan ko, as in, pag pinabayaan ko siya na hindi ko ibinigay yung full support and then full attention ko sa kanya, feeling ko kapabayaan ko siya bilang magulang. Kaya, meron akong guilt sa sarili ko na pag hindi ko siya naibigay, parang feeling ko, pag namatay ako yung kaluluwa ko magpapabalik-balik sa earth. Kaya may ganun akong feeling na, hindi, may kailangan akong gawin na para maibigay ko sa kanya. And then, nandun na ako sa time na nagre-research ako sa YouTube kung ano yung mga trabaho na pwede kong gawin at the same time, maaalagaan ko siya sa bahay. Kaya, yun, nakita ko yung collaboration ni Miss Sheena and ni Miss Nikki B sa YouTube. Upon conversation, sabi ni Miss Nikki B na yung journey niya sa freelancing is nung umpisa wala din siyang experience and then at the same time hindi naman talaga kailangan fluent ka mag-English as long as nagkakaintindihan kayo. May ganun pala. Tapos yun, pinanood ko ng mga YouTube ni Miss Nikki B and then napanood ko yung mga success story ng ibang Amazon VA. Nandun na yung urge mo na ay, kaya ko yan. Kaya ko yung ginagawa nila. And then, hopefully soon, sana magawa ko din. Kaya talagang, nandun na yung urge ko talaga na mag-enroll talaga sa course. Kasi araw-araw na siyang nag-aano sa algorithm. Bawat bukas ko na lang ng Facebook ko, ng YouTube ko, ganun ang ganun. Tapos very inspiring din talaga yung mga stories talaga ng mga Amazon VA kung paano sila nakatawid from corporate or manufacturing industry to freelancing industry. Kaya kung nakaya nila, makakaya ko din. Pang MMK pala to Yes. for today's video natin sa YouTube. And gabi yung parang yung na pagdaanan mo din. Of course, hindi madali yung magkaroon ng ganun child.
And I'm sure it has a reason. God gave you that beautiful angel kasi kaya mo eh, 'di ba? Yes. Galing pa nga sa'yo na kahit mamatay ka may hindi ka nagawa, parang mabigat sa'yo eh. So talagang para sa Oo. yung angel na yun. Throughout that process, kamusta kayo ni husband? Paano kayo nagtutulungan? Actually, napakaswerte ko din naman talaga sa husband ko talaga. Wow. Siguro isa yun talaga sa mga swerte ko sa buhay. Kasi talagang mabait talaga siyang tao. Hindi lang pala siya basta mabait, mabuti siyang tao. Taray, may prayer reveal po ba kayo dyan para sa mga single viewers natin? Siguro talagang binibigay din talaga sa iyo yung perfect match mo talaga. Kaya Ma. ako siguro kung iba din talagang ibigay sa akin, baka yung kung ano man ang meron ako ngayon at saka kung anong meron siya ngayon, hindi din namin ma-achieve kung hindi kami ang magiging partner in life. Kumbaga, nag-a-adjust din kami sa isa't isa. Pero during enrollment, talagang todo support naman talaga yung asawa ko. Kasi umuwi ako, hindi ako nag-OT, at the same time, kasi may work ako during pag-enroll ko sa ASFA. Pag-uwi ko ng bahay, dahil gabi na kailangan kong mag-review, kailangan kong mag-aral, paano yung mga gawaing bahay? Diba? As nanay, kailangan mong gawin yon galing kang trabaho. Ang asawa ko, galing man din siyang trabaho. Yung mga trabaho ko, paghuhugas ng pinggan, paghuhugas ng dede, paglilinis ng bahay, siya na gumagawa nun, mag-aral ka lang. Ako, nag-aaral ako dito sa taas, at the same time, yung asawa ko yung gumagawa ng mga household chores, at saka pagpapaligo sa bata, ganun. Siya po yung gumagawa nun. Tandem kami. Yun po. Nice. So, ayan guys ha, sa mga singles out there, bibigay talaga sa'yo ang perfect match. But of Yes. course, kailangan may inner work. You have to develop yourself for the better para yun ang Yes. na-attract. So, everything is going into pieces. Hindi naman naging madali kay Mister na, kasi stable job ka doon. May benefits, may 16 years of ka doon sa company na yun. Ang magiging papasukan mo is Hindi freelance. sigurado. Oo, may ups and downs yun. Hindi Yes. ganun laging stable, hindi laging up. Naging madali yung decision for you and Mr.? Yes. Pinaalam ko sa kanya na mutual naman yung pag-uusap about doon. Kasi ang goal talaga namin is kay Miggy, yung full improvement niya. Kaya yung pag-resign ko, talagang matagal naman yun. Matagal namin pinagplanuhan yun. Matagal na, before pa man din nangyari yung ASFA, nung pandemic time. Kasi super blessed naman din talaga ako sa mga nangyayari sa akin sa buhay. Even though may mga trials kaming ganyan, talagang yung pagpo-provide naman talaga ni Lord sa mga pangangailangan namin, nandun naman talaga. Kaming mag-asawa, nung ibinigay sa amin yung ganong trials, mas nakita namin yung talent namin sa sarili namin. Pag binibigyan tayo ng trials, minsan nandun yung time na malugmok ka or maawa ka sa sarili mo. Kami hindi. Naghanap kami ng mga bagay na mag-finance doon sa anak ko. Nandun kami sa mga online selling. Na-come up namin yung rooftop namin na into hydroponics garden. Tatanim kami ng lettuce. Oh my God, gusto ko Oo, yun. nakapagtanim kami ng lettuce through hydroponics. Alam mo yun, sa init dito sa Cavite, pero nagawa ko na YouTube lang din yun, Miss Nina. Sobrang init dito sa Cavite, pero nagawa ko na magtanim ng lettuce dito. And then nagawa ko din na strawberries and cherry to. Yung mga imposible kong iniisip dati, posible talaga. Basta kailangan ka ng hard work, tsaka dedication mo, ilalagay mo. And then, dahil doon, nafi-finance namin yung weekly therapy ng anak ko, diba? Doon sa mga side hustle namin. And then, yung asawa ko, masyadong mahihain yun. Pero, nagagawa niya din minsan na mag-alok sa mga katrabaho niya ng mga ginagawa kong kimchi, ginagawa kong mga salad rolls. Kasi, yun nga sabi ko sa'yo, hindi pwedeng hindi ko ma-finance yung therapy ng anak ko. Kasi, kailangan yun into his full recovery and kumbaga para makapagsalita siya, yung full potential niya, kailangan namin ma-finance yun. Ay kung sa sahod lang namin, hindi siya kaya. Kaya kailangan namin mag-side hustle. Kaya doon pa lang, talagang naano namin sa sarili namin na may mga bagay at may mga talent pa pala talaga kaming hindi pa nailalabas. Na through mga trials na yan, talaga napaka-amazing naman talaga ni God talaga na may talent pa pala kami. Alam mo yun? Pati mga vlogging, talagang
Pwede. Umabot sa nagmo-monetize na yung Facebook ko. Oh May mga my ganun. God, really? I'm so inspired. Doon sa mga taong mga pinagdadaanan, marami po talagang ways na malagpasan mo yan. Maraming amazing work si God na malalagpasan mo yan. Just hold on. Nako, dahil dun sa baby nyo, no, sa angel nyo, nagkaroon kayo ng push and drive to do a lot of things. Dun kayo nagkaroon ng inspirasyon, how to be more, how to be abundant because of it. Yes. Naririnig ko lang na swerte yung may ganun sa family. I don't know, yun ang sabi ni Alice Eduardo, if you know her, may Yes. special Diba? child May ganyan din siya. And ever Yes. since daw na dumating yung anak niyang yon, lahat daw ng projects sa kanya napupunta. Big projects. Yeah, there's so a blessing to a family. And I'd like to know naman, kamusta yung pagiging student sa ASPA? Did you enroll elite or advanced? Elite po ako. Kay Coach Jana. Hello, Coach Jana. Yes. Hi, Coach Jana. And kamusta naman? Yung paging students kasi sa Amazon Nation is aaralin mo siya kasi mag-i-invest ka ng malaki. Hindi pwedeng lalaruin mo lang. Kailangan mo din talaga siyang seryosohin. Yung product research, siguro 1 week bago ko nagawa at iniyakan ko pa talaga. Kasi 1 week na magpapasahan na wala pa rin akong winning products. My God. Alam mo, nakakaiyak na siya, nakaka-stress kasi nga galing ka pang trabaho, gagawa ka ng assignment, puyat-puyat ka na, wala pa akong makitang winning products. Pero possible. Meron po talaga. Very supportive naman sa amin si Coach Jana talaga kung paano ma-come up namin yung assignment at maitapos namin yung assignment. Nakahanap ka naman ng winning product. Yes. Nakahanap naman. Nice. No? O, paano naman nakatulong yung elite class sa'yo? Yung elite class po kasi ano siya mas maganda talaga mag-enroll na merong coach. Kasi sa akin, matanong akong tao, hindi pwedeng mag-skip ako ng ibang module na hindi ko naintindihan. Kailangan kong himayin, kailangan kong tanungin para clear din sa akin lahat ng mga modules. And si Coach Jana naman po is very hands-on naman siya sa aming mga students niya para maintindihan namin and then mas magagawa ng mabuti yung mga assignment namin. Sa lahat ata naming classmates, ako yung pinakamatanong Alam mo, mabuti yan Actually, yung mga matatanong, yung mga proactive, yung lagi nag-reach out, nagpa-plug in sa community, yan yung madalas nagkakaroon agad talaga ng clients. Iba na agad, but at the end of the day, sila yung nakaka-win nga ng clients. So, very good ka doon na nagtatanong and you are maximizing your time as a student in ASPA. Yes. So, mukhang maganda yung experience mo sa elite class with Coach Jana, napapagtanungan mo yung coach mo, and how was your accountability calls? Di ba there was a time na nagpe-present kayo ng homeworks? Yes, halos naman lahat kami. More on, ang malaking na sa amin ni Coach Jana yung sa resume namin and then sa cover letter. Yun, doon po kami talaga niya masyadong hands-on kung paano po mapaganda. Kasi pinasa namin yun sa kanya and then may mga comment siya kung mas paano namin mas mai-enhance po yung resume and cover letter. Yun po. Nako, importante yun, no? And kasama kasi sa elite class yung coach, i-check yung portfolio mo, CV mo, plus practice before your interview. Nako, napakalaking bagay. I'd like to know, paano mo na balance yung work mo? Kasi di ba nasa corporate ka pa noon nung ano ka sa ASPA. You are balancing your work in a corporate as a mom and as a student. How did you balance all of those? Time management. Doon pa lang sa pagiging student talaga, kailangan yung time management is magaling ka na. Talaga yung ganitong oras, kailangan makauwi na ako. Ganitong oras, kailangan nag-i-start na akong mag-aral. Time management talaga. Kung ikaw nga ay nagtatrabaho pa, meron ka pang talagang full-time job, talagang importante din talaga na matulungan ka din ng pamilya mo or asawa mo or kung sino man yung kasama mo sa bahay na hindi kasi siya individual goal lang. Kailangan kasi as family, talagang kung goal nyo is ganito, kailangan talaga makuha mo din yung support system ng family mo doon sa goal na yun. Iba yung support system ng family, lalo na pag naiintindihan nila ano yung goals mo and they are very supportive of you. Naku, napakaswerte talaga ni Mary Ann sa husband at sa family. So let's go to the part of where you are searching for clients. Was it challenging?
Nagkaroon ka ba naman challenges, rejections, and all? Madami. It happens. Me too. Yes, madaming rejections talaga. Kaya lang, bumabalik ako doon sa sinasabi ng mga coaches natin na wala kang karapatang huminto pag ikaw ay wala pa namang 100 rejections. Ganon, di ba palagi sinasabing ganon. And then, bumabalik lang talaga ako palagi doon sa reason of why natin. Bakit ba ako papasok sa freelancing? Bakit ba gusto ko talagang makatawid sa freelancing? Talagang doon lang ako bumabalik talaga sa reason ko. Bakit? Kasi may energize ka ulit and then may mga times kasi darating yung magiging doubtful ka sa sarili mo and then matatanong mo yung sarili, tama ba tong decision ko or tama ba tong tatawiran ko? Darating ka sa ganun pero kailangan lang din talaga is diretso ka, maging stick ka doon sa goal mo and then kailangan talaga mag-effort. Correct. Kailangan talaga mag-stick sa goal. Whatever challenges, mga hindrances, struggles, temporary lang yan eh. Yes. So, pag tuloy-tuloy at nakuha yung goal, that is pang long term. Yung mga rejections na yan, sandali lang naman yan eh. During interview, pinaka-challenge sa akin is yung mga job posting na with experience. Ano ba yan? Palagi na lang with experience. Paano naman kaming mga walang experience? Kailangan mong i-come up yung existing mong experience. Kailangan mo ma-align doon sa freelancing. Even though wala kang experience sa freelancing, meron at meron kang experience doon sa manufacturing or sa ginagawa mo sa buhay na mai-align mo doon sa freelancing. Tulad sa supplier sourcing natin. For example, yung hiring ng supplier sourcing, ganon. Palagi kong binibida sa mga client na yung hydroponic system na ginawa ko dun sa rooftop namin. Kumbaga dahil eager lang akong magawa yung system na yon, ako din yung nag-outsource ng mga materials and then ako yung nag-outsource yung mga materials at saka yung mga gagamitin mo. Supplier sourcing na yun, di ba po? Kaya talagang dun pa lang ma-align mo siya. And then yung sa mga product listing naman, dahil kasama ako sa company during audit, di ba nag-audit din tayo sa mga product listing, kung maganda ba yung title, maganda ba yung description. Talagang kailangan mo lang talaga makita kung ano yung current mong skills or current mong experience na may align mo siya doon sa ina-applyan mo ngayon para mawin mo yung client. Ang galing naman ni Mary Ann. Tama. Those are the things na tinuturo namin guys in our ASVA modules. Kasama dyan yung Art of Seduction, yung past experience mo. Pwede mo siyang i-connect lahat sa mga different niche ng pagiging Amazon VA. And sa mga nanonood ngayon, don't forget to check the description box below. Meron doon link for our free ebook para sa mga aspiring Amazon VAs na hindi alam paano mag-start. So just type in your name and email address and that is the registration for the free ebook. So mabalik tayo sa iyo, Mary Ann. Congratulations, no? Mga pang ilang rejections ba bago mo nakuha yung client? Actually, from graduation, pagkatapos ng module natin, 3 months bago pa ako makapag-land talaga ng first client. Talagang araw-araw nag-a-apply ako. Pero minsan 1 lang or 2 lang. Kasi nga may trabaho ako eh. Minsan maaga akong gumigising para tumingin ng mga job posting. And then, nag-start ako sa mga job posting na alam kong kaya ko. Kasi minsan may mga job posting na yung job description niya or yung mga requirements niya is masyadong mahaba. Masyadong parang, hindi ko pa kaya to. Kasi alam ko naman yung sa sarili ko eh. Kung ano yung kaya ko at hindi ko. Parang nagsisimula ako doon sa madadali lang ng mga job posting. Kahit hindi ganun kataas yung offer, para sa akin okay lang. Parang step 1 muna, doon muna tayo sa madali, saka na lang yung mga level up na mga job postings, saka ko na siya apply. Doon po ako nagsimula. Dahil madali, maraming nag-a-apply, hindi ka agad-agad mag-i-stand out sa client na yon. After 3 months naman, nakakuha naman talaga ako. Natagpuan ko naman yung the one kong client. Up until now, client po pa din siya? Yes. At napakaswerte ko sa kanya. Nako, prayer. Kasi ano siya magaling ka magdasal. Yes, oo, napakagaling ni bro. Talagang lahat ng prayer ko, talagang tinutupad niya in a right time talaga. Yung client ko na yon, as in, paka-honest ko sa kanya, nasabi ko, currently, working pa ako sa manufacturing industry. Parang siya pa yung naghintay
sa akin. Alam mo yun, na-hire niya na ako, pero sabi ko sa kanya, may position kasi ako sa company, kailangan ko pa mag-render ng 1 month. Kasi sa amin, hindi pwede yung pag nag-file ka ng resignation, hindi pwedeng 1 week lang or 2 weeks lang. Kasi may position ako, kailangan ko pa mag-render ng 30 days. Sabi ko, Para my humanap God, ng palit. may client, diba na willing na hintayin ako. Hinintay niya naman ako. Sabi niya sa akin, sige, hihintayin kita. After, kasi yung team na binubuo niya, on process pa naman. Kaya, willing siya to wait for 30 days sa akin. Pero willing siya to wait for you nang wala ka pang experience before. Yes. Napakaswerte ko din talaga kasi nung nalaman niyang Amazon Nation graduate ako, talagang no more question siya. Kasi Talaga? Alam niya? yes, alam niya kasi sa team pala, 6 kami na Pinoy nung pag-enter ko na. And then sabi niya sa akin, alam ko yung Amazon Nation and then hindi ako masyadong magtatanong sa iyo dyan kasi meron na akong na-hire na VA ko. Sabi niya sa akin, matagal na siya sa akin, parang siguro mga 6 months na or something ganon. And then, good job daw yung VA niya na yun na nag-graduate ng Amazonation. Kaya alam niya na Amazonation ako, ayos din ako magtrabaho. Parang yun ang naging instinct niya. During interview, wala siya masyadong tinanong sa akin. Nalaman niya lang na Amazonation graduate ako, parang pasado na agad. Parang ganon. Yes. Uy, hopefully we can invite your client kasi may mga interviews kami before like Stephen Pope, sila John Gunther. Sa business nila, sa agency nila, puro mga graduate ng Amaze Amazon Nation. Nation. Hopefully, diba? What could happen? I'd like to know, when was the time na you truly let go of your corporate job and decided na maging Amazon VA? Nung nakuha ko yung first client ko, nagwe-weigh pa rin ako. Kailangan ko bang tumawid o hindi? Kasi yung job offer niya talaga, hindi siya kalakihan. Alam mo yung pang startup lang talaga siya ng VA. And then yung sahod na yon, katumbas siya ng sahod ko sa manufacturing industry. Talagang tabla lang. Diyos ko Lord, kailangan ko na medyo mataas naman ng konti. Stable ako dito 16 years ako dito. And then yung job offer na ibinibigay sa akin, tabla lang. Or hindi nagkakalayo. Dito hindi sigurado, 'di ba? Hindi sigurado yung pagiging freelancing. Yung 16 years ko, sigurado na ako. Okay na ako doon. Talagang, Lord, bigyan mo pa ako ng ibang sign pa. Isang sign pa, Lord. Sabi ko gano'n sa kanya, na talagang kailangan ko na bang tumawid or hindi. Sabi ko, Lord, isang client pa. 4 ang ibinigay niya sa akin. Hinindihan ko lang yung iba. Imaginein mo yon. Kaya lang yung iba na yon, hindi ako hinintay ng 30 days. Pero sa akin, it's a sign na kaya ko pala mag-second or third client. Kaya okay na sa akin yung tabla lang. At then pag nandun na ako, gagamayin ko lang ng konti. And then saka ako maghahanap ng iba pang client. Yun yung naging push sa akin na bitawan na talaga yung manufacturing industry. Grabe naman, talagang 4 na clients ang ibinigay sa'yo. How many clients that you have right now? Ngayon po, 2. 2. So, Isang full-time and then isang part-time. Di parang mas pinantay na or mas mataas na from your old salary? Doble na. Ang doble! Oh my God. Yes. If doble na, ano ba yung position mo dati? Specific? Quality Control Officer. Higher leader po. Ganun. Sa mga people dyan, computin nyo magkano ang higher position ng quality control at i-times 2 nyo, yun ang sinusweldo ni Mary Ann. It's so nice to hear a wonderful story that you are happy with your client who values you. Tapos nadagdagan ka pa na client ng 2 na na-let go mo na yung dati mong job. Ngayon, kamusta na si Mary Ann na mas may time na sa kanyang mga anak, na e-enjoy niya ang work niya, and working from home lang? Talagang very thankful talaga ako sa client ko. Makapal pa mukha ko. Nagpapaalam pa ako every Friday, half day ako. Kasi therapy siya ng anak ko. Schedule ng anak ko every Friday. As in, inopen up ko sa kanya. Mga 1 month pa lang ako sa kanya. Inopen up ko sa kanya yung condition ng anak ko. And hiniling ko sa kanya na okay lang po ba na every Friday is mag-half day lang ako. Kasi po is ganito yung condition ng anak ko. And then may therapy session siya. And then willing naman po ako na mag-work Saturday
or everyday mag-additional 1 hour na lang ako para mapunuan ko yung 4 hours na mawawala ako doon sa trabaho ko sa kanya. And talagang surprisingly, ang sagot niya sa akin is, yes, I understand, go on with your family matters. Alam mo yun, talagang napakabait din talaga ni Lord sa akin na binigyan ako ng ganun ka bait na kliyente. Even though hindi siya ganun sobrang taas ang pasahod, pero para sa akin, swerte din talaga na natagpuan ko siya. Ngayon, what truly matters is time. Yung time Yes. freedom na, no? Mas tibang pa sa kung super laki ng sweldo. Tapos, Yes. kung araw mo nasa office ka, tapos dagdag pa yun sa trabaho, wala ka ng time sa sarili, wala ng times to attend to your family needs. Ano naman ang ultimate message mo, especially sa mga moms that are seeking for online opportunities? Especially sa may mga moms, for sure may mga nanonood na meron din silang mga anak with disabilities. What's your ultimate message for them? Para po sa akin, yung pinaka-winning sa pagtawid sa freelancing as Amazon VA is more than dun sa sahod. 6 months na po akong wala sa dati kong trabaho. Nakita ko yung pinaka-winning is yung full improvement and then yung full potential na nakikita ko sa anak ko. More than the sahod, ngayon na-finance ko na yung therapy niya. Hindi lang isang therapy pero nakakaya ko na pati yung speech therapy na enroll ko na siya kasi capable na ako ngayon na i-finance yung therapist niya. Nakikita ko na full potential niya, madaldal na siya ngayon, as in, nagsasalita na siya. Yung anak ko po kasi from zero, non-verbal. Pero ngayon talaga, nagsasalita na siya na minsan nagtatrabaho ako dito, magsasabi siya sa akin na, Mommy, I want pancake. Talagang nag-i-stop ako sa trabaho. Gumagawa kami ng pancake. Simpleng ganun lang, which is hindi ko siya magagawa pag nandun ako sa manufacturing industry. Kasi wala ako sa bahay. Pero pag nandito ka kasi sa bahay, yung mga ganong hiling ng mga anak mo na gusto ng pancake or gusto ng ganito, nagagawa mo siya. Na hindi naman po kami talaga monitor, hindi kami micromanage. Ngayon sa dalawang client ko, hindi ako micromanage. Kaya anytime na kakailanganin ako ng anak ko, nandun ako para sa kanya. And then may mga time din minsan na napapasarap ako ng trabaho. Hanggang alas 4 lang yung trabaho ko. Minsan alas 5. Gusto ko lang matapos yung trabaho ko. Ginagawa ko pa. Sasabihin ng anak ko, Mami, stop working na. Walking na tayo. Nagigilty ako na, ay, walking time na pala namin. Na parang feeling ko yung napakalaki talaga ng full improvement niya nung tumawid ako sa freelancing talaga. More than the sahod na malaki, yung winning ko talaga is yung progress niya talaga. Yun po. And then, dun sa mga mommies na may mga ganito din pong mga pinagdadaanan, sa akin po is, ibinibigay sa atin minsan yung mga trials, hindi para wala lang. May mga nakalaan talaga si Lord. Yung mga struggles or mga trials natin, kaya niya talaga i-flip into a success or i-flip niya into a blessings talaga. Kaya, kailangan lang tayo magkaroon ng courage talaga na hanapin kung ano yung mga best within sa sarili natin at saka ibigay natin yung full support doon sa anak natin. Talagang ma-i-aim nila yung full progress talaga nila. Yun po. Wow, that is so very inspirational. Thank you so much, Mary Ann. You made the mothers out there very empowered and motivated, and binigyan mo sila ng idea na it is possible pala to work and earn from home at the same time being an emotionally present, diba, mom to our kids. Kung may mensahe ka kay Nikki, so kung may message ka sa kanya that sa lahat ng journey na pagdaanan mo, anong parang gusto mong message na masabi mo sa kanya? For my son, Miggy, alam mo, si Mommy is nandito lang to support you. And then, pati kay Kuya, talagang nandun si Mommy na willing to cheer you up, kayong dalawa. Kung ano man yung gusto nyong gawin sa buhay, nandito si Mommy para maan kayo, lalo na kay Miggy sa journey niya. Talagang gusto ni Mommy hold hands tayo sa lahat ng mga milestones mo, sa lahat ng mga mangyayari. Alam ko malayo-layo pa. Malaki na yung progress niya, pero alam ko malayo pa yung tatahakin natin. Alam ko, Mommy and Daddy andito lang, hold hands sa'yo hanggang sa paglaki mo, supportahan ka namin. And all out talaga na ma-reach mo yung full potential mo. Naniniwala ako na someday you will be able. Naiiyak ako dun sa Parang ikaw ang naiiyak. someday you will be able.
Yes, naniniwala talaga ako. Someday, kakayanin niya. Yes. Kakayanin niya, lalo na't nandyan ka at marami Yes. ka ng oras na mabibigay sa kanya. What more pa kaya in the following years? Yes, yes. Thank you so much, Mary Ann, for being our guest. And sa mga viewers natin right now, hope to see you in our next episode. Goodbye! Thank you so much for watching this video. If you want to know more about freelancing, follow us on our Facebook, TikTok, LinkedIn, and Instagram page. And if you have any inquiries, just contact the number on your screen. This is your Amaze Nation brand ambassador, Nina, and with Amaze Nation, we provide life-changing learning for extraordinary living. See you next time.